Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 2, Week 7. Kwentong transaksyonal na teksto, liham pagkaibigan, pagbabalita, pagkukwento. Katotohanan o opinyon. Isulat sapat lang ang K kung katotohanan ang isinasaad ng pahayag at O naman kung opinyon. Saganang akin, mas mainam magpahinga kaysa magbasa. O. Ayon kay kalihim ng edukasyon na si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, mahalagang mabatid ng lahat ang nilalaman ng matatag curriculum. K. Sa palagay ko ay mas gusto ni Judril na mangibang bansa kaysa magtrabaho dito sa ating bansa. O. Sa tingin ko, bagay sa aking maging isang guro. O. Patlang, para sa akin, hindi na kailangan gumastos kapag may okasyon. O. Halina't magbasa. Ramadan, ni Andeline R. Tahanlangit. Isang kaganapang panrelihiyon ng mga Muslim, Ramadan kung ito ay tawagin. Nagaganap tuwing ika-9 na buwan sa kalendaryong Islam, panahon ng pag-aayuno, pagdarasal at pagninilay. Ang taonang pagtalima sa Ramadan ay itinuturing bilang isa sa 5 haligi ng Islam. Tumatagal ito ng 29 hanggang 30 araw mula sa pagkakita ng gasuklay na buwan. Mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, pagkain at inumin ay dapat iwasan. Suhur ang tawag sa kainan bago ang pagsikat ng araw. Matapos mag-ayuno, iftar naman ang tawag sa hapunan. Sino ang nagsasagawa ng Ramadan? Ang mga Muslim. Ano ang relihiyong ng mga Muslim? Islam. Ilahad ang mga kaganapan tuwing Ramadan. Pag-aayuno, pagdarasal, at pagninilay. Ihambing ang mga gawi ng iyong relihiyon sa relihiyong Islam. Magkaiba ang mga ritual pero pareho ang layunin na mapalapit sa Diyos. Ilahad ang mga karanasan ng anak sa piling ng kanyang ama. Naaalala niya ang mga tagubilin at paalala ng ama, lalo na ang kahalagahan ng edukasyon. Gaano kahalaga ang pagsunod sa mga kaugalian ng iyong relihiyon? Mahalaga dahil ito ay nagpapalakas ng pananampalataya at pagkatao. Hanapin ang kasing kahulugan ng mga salita na nasa puzzle. Pagkatapos ay gamitin ang mga ito sa pangungusap. Aruga, nananahan, matalik, nabiyayaan, nabalo. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Alaga, nakatira, malapit, nagkaroon, nagpunta. 2 araw, kaugnay na paksa bilang isa, tekstong transaksyonal. Sosyal na gawain kung ito ay nasasangkot sa pakikipag-ugnayan sa iba pang tao sa lipunan. Ito ay formal na paraan at may tiyak na target na mambabasa, tiyak na layunin at tiyak na paksa.
Karaniwang ginagamit dito ay ikatlong panauhan na siya, sila, may, nila at iba pa sa paglalahad ng teksto. Ibang tao ang target nitong mambabasa. Ito ay naglalahad ng katotohanan na sumusuporta sa pangunahing ideya. Magbibigay ito ng interpretasyon sa panitikan, nagsusuri. Nagbibigay ng impormasyon ng hihikayat, nangangatwiran, nagtuturo o kaya'y nagbibigay mensahe sa iba. Kontrolado ang paraan ng pagsulat dahil formal ang estilo ng pagsulat na kailangang sundin. Halimbawa nito ang balita, artikulo, talambuhay, patalastas, liham pangangalakal, papel sa pananaliksik, ulat, review, sanaysay, pampanitikan na nangangatwiran, interview, editorial, dokumentaryo at iba pa. Multimodal. Ang multimodal ay binigyang definisyon na estilo ng paggamit ng dalawa o mahigit pang moda ng komunikasyon. Tekstong multimodal. Ang tekstong multimodal ay maaaring papel, gaya ng mga aklat, comics, posters. Ang tekstong multimodal ay maaaring digital mula sa slide presentations, e-books, blogs, e-posters, web pages at social media, tungo sa animation, pelikula at video games. Ang tekstong multimodal ay maaaring live o actual, isang pagtatanghal, pagpapamalas o pangyayari. Ang tekstong multimodal ay maaaring transmedia, kung saan ang kwento ay isinasalaysay gamit ang multiple delivery channels na maaaring kombinasyon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng medium, gaya halimbawa ng aklat, comics, magazine, pelikula, mga serye ng web at video game, kung saan ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang kwento. Nagagawa ng transmedia na mas linangin ang kwento sa bawat medium na ginagamit, gaya halimbawa ng pagbabalik-tanaw bago ang mismong kwento o prequel, karagdagang mga episodo o higit pang pagpapaibayo sa mga tauhan at banghay. Ang mabisang komposisyong multimodal ay nangangailangan ng bagong pag-aangat ng disenyo ng mga kasanayan at kaalaman upang magawa ng mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya sa loob at labas ng iba't ibang paraan ng moda ng pagkikipagkomunikasyon upang mabisang makabuo ng tamang pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia. Layon. Sa multimedia, ang layon ay tumutukoy sa pangunahing pakay o layunin ng nilalaman. Maaaring ito ay magturo, magbigay impormasyon, mang-aliw o magbigay ng mensahe. Paksa. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o tema ng multimedia content. Ito ang sentral na konsepto na tinatalakay sa buong nilalaman. Imahen. Sa multimedia, ang imahen ay tumutukoy sa mga visual na representasyon tulad ng larawan, graphics at video na ginagamit upang suportahan o palakasin ang mensahe ng teksto. Sa pagsasama-sama ng layon, paksa at imahen, ang multimedia ay nagiging mas epektibo sa paghahatid ng mensahe at pagkuha ng atensyon ng mga audience. Halina't magbasa. Baguio ni Andeline R. Tahanlangit. Masayang nananahan ang mag-anak na Val Madrid sa San Miguel, Bulacan. Ang masipag na haligi ng tahanan na si Mang Val at ang mabuting may bahay na si Erlinda ay biniyayaan ng 3 malulusog na supling na sina Riza, Rose at Junior. Lumaking mabubuting bata ang magkakapatid. Binusog sila sa pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang magulang. Sa paaralan ay maraming kaibigan ang magkakapatid.
Matalik na kaibigan ni Rose si Monique. Magkaklase sila mula baitang 1 hanggang ngayong baitang 5 na sila. Hindi sila mapaghiwalay. Lagi silang magkasama kahit sa pagpunta sa palikuran. Bes, sabi ng tita Deli kong nakatira sa Baguio, doon na raw ako titira sa kanya. Siya na raw ang magpapaaral sa akin hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Pumayag na rin sina nanay at tatay. Balita ni Rose kay Monique. Ano ba yan, Bes? Nakakalungkot naman yung balita mo. Hindi ako sanay na hindi tayo palaging magkasama. Maluhaluhang wika ni Monique. Huwag kang malungkot, Bes. Maaari ka namang bumisita sa akin doon sa Baguio tuwing bakasyon. Mamamasyal tayo doon. Pang-aalo ni Rose kay Monique. Dumating ang araw ng pag-alis ni Rose papuntang Baguio. Sinundo siya ng kanyang tia Deli sa kanilang bahay. Masaya si Rose sa biyahe, kasama ang kanyang tia Deli. Malapit talaga silang dalawa sa isa't isa. Maagang nabalo ang kanyang tiya at hindi nabiyayaan ng anak, kaya siya na ang itinuturing nitong anak. Ilang araw pagkarating ni na Rose at tia Deli sa Baguio ay agad itong gumawa ng liham para sa kanyang matalik na kaibigang si Monique. 143 Evangelista Street, Leonila Hill Road, Baguio City, Mayo 20, 2024. Minamahal kong Monique. Kumusta ka na, Bes? Nandito na ako sa Baguio. Ang ganda talaga rito. Napakalamig pa ng klima rito. Namimiss kita, Bes. Kahapon ay ipinasyal ako ni Tia Deli sa Burnham Park. Nagbisikleta kami roon. Naalala ko nga noong nagbibisikleta tayo dyan sa atin. Nagpunta rin kami sa Botanical Garden. Naku, paniguradong matutuwa ka roon dahil napakalawak at maraming magagandang anggulo para sa pagkuha ng mga larawan. Ipinagluto ako kanina ni Tia Deli ng paborito nating sinampalukang manok. Naaalala nga kita habang kumakain ako. Malapit na ang bakasyon. Pumayag na ba ang mga magulang mo na magbakasyon kayo rito? Namimiss na kita, Bes. Mag-iingat kayo dyan lagi. Lubos na nagmamahal, Rose. Masayang-masaya si Monique nang matanggap ang liham mula kay Rose. Sino ang matalik na magkaibigan sa kwento? Sino Rose at Monique? Anong damdamin ang nangibabaw kay Monique matapos niyang marinig ang balita ni Rose? Nalungkot siya. Ilarawan ang karanasan ni Rose sa Baguio. Masaya siya kasama ang kanyang tia Deli at nagsulat agad ng liham para kay Monique. Anong lugar sa Pilipinas ang gusto mong mapuntahan? Bakit? Halimbawa, gusto kong pumunta sa Baguio dahil malamig doon at maraming pwedeng pasyalan. Gaano kahalagang magkaroon ng matalik na kaibigan? Mahalaga dahil may kasama kang nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. Sumulat ng liham si Rose kay Monique. Masayang nananahan ang pamilya Valmadrid sa San Miguel, Bulacan. Nalungkot si Monique sa balita ni Rose. Biniyayaan ang mag-asawang Val at Erlinda ng 3 malulusog na anak. Ibinalita ni Rose na sa Baguio na siya mag-aaral. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Piliin mo ang Pilipinas. Hahatiin ang inyong klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay bubuo ng maikling pagsasadula. Tampok ang magagandang katangian ng isang lugar sa Pilipinas. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Para sa 2 araw, kaugnay na paksa bilang 2, pokus ng pandiwa. Pokus ng pandiwa,
tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Aktor, focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Sa aktor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, sino? Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Mga halimbawa, maglilinis ng bahay si Clarissa sa linggo. Nagluto ng adobo si Chanon para sa hapunan. Focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping in, ipa, ma, na, o an. Mga halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. Lokatibong focus o focus sa kaganapan. Ang pandiwa ay nasa focus sa kaganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na pinagganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na saan. Ginagamitan ito ng mga panlaping pag, an, han, ma, an, pang, an, mapag-an, pinag-an, o in-an. Ang halimbawa, pinagdausan ng kasal ni Jester at Melly ang lumang simbahan. Pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. Benepaktibong focus o focus sa tagatanggap. Ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping in, ipinag, o ipag. Mga halimbawa, ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo. Ipinagluto kami ng ate ng sinigang. Instrumentong focus o focus sa gamit. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping ipinang o maipang. Mga halimbawa, ipinang sandok ni Kulas sa kanin ang kutsara. Ipinahid niya sa mukha ang lumang panyo. Kosatibong focus o focus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na bakit. Ginagamitan ito ng mga panlaping ika, o ikina. Mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. Focus sa direksyon. Pinatutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in, o hin.
Mga halimbawa, pinasyalan namin ang Baguio. Pinuntahan ng mga mag-aaral ang Luneta Park. Para sa ika-4 na araw. Ikaw naman, magbigay ng 5 halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng focus ng pandiwang tagatanggap o benepaktibo. Bumuo ng liham pangkaibigan na nagkukwento ng iyong karanasan. Give me 5. Magtala ng 5 pangyayari na kapaloob sa isinasagawang Ramadan ng mga Muslim. Para sa inyong pagsusulit, ikahon ang pandiwa at salangguhitan ang simuno na ginamit sa pangungusap. Ipinag-igib ng tubig ni Rod si Tess. Ipinaghanda ng tanghalian ni Tonette si Emily. Ipinaglaba ni Godi si Koy. Ipinitas ni Jaja ng bayabas si Kate. Ipinanghuli ng isda ni Beverly si ni King. Narito ang mga susi sa pagwawasto.